Okay, good morning, good evening, good afternoon, no? Naata sa tong sa ika-fourth na tong episode karon sa atong podcast all about recovery. So naakoy duha ka bisita karon, ang duha ka suod nga amigo diri sa pagpayuli, no? Karon ma-interview nato sila, may istorya nako sila regarding sa ilang pagpayuli, unsa ilang mga estratehiya sa pagpayuli ug uban pa nga mga mga butang nila sa giunsa nila pag recover sa silang journey sa recovery. So before ta mag-start, no, magpaila sa taas ug sa akong wala. O si Aki. Si Aki, and then Jason. okay, si Jason. So relax lang ni atong kuan karon, relax lang ni ato ang tong podcast karon kay we will be getting to know sa mga fellow nato diri ug unsa ang ilang mga kalihukan diri sa recovery, no. Okay. So ang una lang ako pangutana, no, kanang giunsa ninyo pag-start sa inyong journey sa inyong recovery, no. Kinsa gusto sa inyo ha una mag-share? Okay, so kuan kanang actually nagsugod yun akong journey sa recovery sa usa ka treatment center din sa Cagayan de Oro, ang Pathway to Recovery. Gidala ko sa akong papa o asawa dito. And I went into treatment for 3 months. Okay. So for 3 months. Okay. So sa pagsugod nimo na komportable ba ka diretso sa treatment facility? Unsa may mga experiences nimo sa sulod sa kuan, mga challenges nimo sulod sa treatment facility? Actually, dili ko komportable pag sulod. In fact, kuando siya medyo pugos pagkasulod. Igulat pa gani ko. Nagulat sa ko. Pero deep inside, I was really sick and tired. Okay. I was sick and tired. And then, but the challenge was that there is this stigma about rehabilitation. Okay. So nakay mga preconception unsa ang rehabilitation center. Okay. Sana kay para man isbuang ning rehabilitation. Basin ko lang tao ko dito, basin insultuhon ko, ana ko mga preconception sa rehabilitation. It really made me uncomfortable. Okay. At the start. Okay, so uncomfortable ka kay tungod ang imong nahuna sa sulod sa treatment facility ba para ra man sa mga buang niya. Ang yunana magud ang usual nga mga kuano nga mga preconception nato sa rehabilitation is nakakulong, naka mura sa og priso, paimnon og tambal. So yunana ang kuan, yunana ang hunahuna nato when it comes to recovery centers, mga treatment facility centers, no. So mo nang lisod kaayo sa uban nga mosulod sa mga treatment facility, it's because of this stigma nga ilahang ma-experience or ilahang natagamtaman no nga lisod kaayo isulod. And then kung mosulod sa taog rehabilitation centers, meaning weak ka nga pagkatao. Unsa na masulti sa mga tao, utang o rehab. Okay, so pero as far as I know nung sa imuha pong recovery kuan. So wala man kami agi og rehabilitation center. Giunsa nimo pag-start sa imong recovery? Unlike kuan Jason nga kuan kaning giparehab siya, ako kay giulat naman ko nga mamatay. Sakto kay sa naabay mga kanang mga kuan nato slogans nato. Kung gumagamit lagi daw og droga dito lore paignan, di ba? Katong jails, institutions, and then death. Okay, so mo na siya yung mga common gani mo lunggan. Isok na sa unig lungon daan. Lagi tong kuan lagi ang papa nga pasag din na, mamatay ra lagi na o mapriso ba ka? So grabe gyud kanang pero bisag dili mi parehas og experience ni Jason sa pag-start sa recovery. Pareha ra mi gikapoy na. Gikapoy na ko kay to the point nga nagbutom na gyud ko. Nga kung mutira ko di na ko malipayon. Parang
sana kanang gilak na ko magtira bay. Tira ko gilak na wala naman sa ko diri. Oo. Last na man di na ko. Then Oh. makatulog ko. Maulian ko. First thing nga mosunod sa akong utok. Automatic asa na sad siya. makatira, asa na sad makapal, kinsa na sa ilaron, at kinsa na sa kawatan para makapalit kay naging wala na yung hatag kwarta mo salig. Wala na yung mutuo sa kuha. So para makuha ng bisyo, wala hala sa pagkuhan, buhat og mga binuang sa mga kailar pod. Kuhan. So niabot gyud sa punto nga murag nagkagamay mo kalibutan. Oo, may na akong kalibutan, anak bitaw so wala na yung good choice ba nakaanak ko nga kinanglan ako mo-recover. Dili na ni maawa kong kapang buhaton. Okay, unsa may nagkuan sa imuha? Unsa may nag-support sa imuha nganong nakaabot ka ana sa imong giabtan karon? Unsa may imong pamaagi di ato? Isa sad sa mga kuan, mga ginalook up na ako karon sa recovery which is silingan na po namo na dili ra work kay mi nga anak ka close. Do kailan niya akong parents nga usa pod siya ka recovering karon. Isa siya sa old timer sa program. Siya may nag-invite sa kuha na sige kapoy na ka. Ingna lang ko pero 2 years prior pa to na niundang ko. Murag igo lang ko niya gingnan ba nga igna lang ko awi kapoy na ka. Ana di ko kasabot unsa iyang pasabot sa kanang program unsa nang fellowship, unsa nang meeting kay diha may ko na bata bali akong recovery diha gyud nag-grow ba kay kana laging wala ko gi-rehab. So ang naitabo was kuan after pagka 2 years na dayon nga grabe na gyud nga kayagaw even death sa akong mama wala nakapahunong sa ko gamit nga kabalo ko nga isa dako kay ko nga factor nga no akong mama namatay. Atake siya sa konsumisyon tungod sa kuha. Wa pa niya po yun gamit ana bitaw. And then to the point na gilet go na ko sa akong papa. Wala na gid ba? Zero na gid ang kuha na nakaanak ko nga which was madumduman ako nga mumang gining mga palangga kay ko sa duha. Tapos gilet go namatay ang isa sa consumption tungod sa ko tapos gilet go na ko sa isa. Surrender. Wala siya ganahan pa nga manghilabot pa sa kuha. Dili na siya ganahan manghilabot pa sa kuha nga nakaanak ko nga di na gid ni mao. Ana bitan din mo to nga gatuan ako tong nagingon sa kuha nga ina lang kung gikapoy na ka so ina tapos sumangil ko nito kaya namaligya man siya bugas sumangil ko palit bugas which is na pwede na kong palit bugas sa doon niya tuloy ko to sila kaya tuloy ko mong palit bugas pagpanguntanan niya kumusta man ka dito rin gitagag na nakutanan akong emotions mo lagi ninaitabo mo to na iyan ko gignan nga ito meeting isa man na, siya basta, tumalang. Dito na nagsugod na na-introduce ko sa recovery. And then, nakaanak ko nga, wala pa ganyan ako na-feel nga na-belong ko, pero somehow, nakaanak ko ganit ko nga, hindi pa nabi man siguro niya ang akong istorya sa kinabuhi. Kaya ang mga sharing sa tao dito kay pareman sa kuha. So, Murahogan. Naplaning ko ba? Kaya pila pa sa ko kadlaw ato limpyo, mga 2-3 days pa. Tapos, gignan ko niya na, ang sharing dito kay maura nga linya sa kuwang kinabuhi ba na maura nga gipang pasagda na gyapon sila gipang nangawat na gyapon nangilad na gyapon ana na gyapon agaw na gyapon kinabuhi so nang ano ko before ko niya gidala diri di pa nabi siguro niya akong kinabuhi kay mo ilang gi-share sa kuwa so only to find out nga I'm on the right place today kay pariyag kaagi sa kuwang mga tao dito. Okay. Diya na-introduce ko sa kuwang recovery. Okay, so you were talking about this fellowship no 12 steps no. So diya ka na introduce sa recovery and you were able to find yourself diya sa grupo through camaraderie, through sharing, through experience sa uban to sa ilahang mga hope, mga strengths nila diya nimo nakuha ang idea about recovery. Karon lang mangutana ko sa inyo, it's a little bit personal no if you're comfortable diya lang sa inyong comfortable ninyong level no when you were in the stage of your using, what was the lowest point na that triggered you nga nakaingon gyud ka nga wala na gyud ko kapoy ni gyud ayo nga na? Sa ako siguro kuan. Manang hantod karon nga nang balik-balik yung istorya nga
ang bakak manganak yun. Oh. Sa una kay magsugod og isa ka bakak. Pagkasunod adlaw mahimong 4 ka bakak until third day mahimong let's say 10 ka bakak until such time nga nagana na kay bakak ko I am living in a lie. Mm. Sa 100 ka storya 101 ang bakak. So Katabunan na, di wala na nakakabalo. Bispo ikaw, di nakakabalo sa tinsay tinuod. yeah. Oo. Grabe ito kahangak ba eh. It was very exhausting and it was very draining. Mm. And it destroyed relationships. Mm. It also almost destroyed my relationship with the people I love the most, like my Mm. wife, my parents, my siblings, my children. So I consider that my bottom. Mm. Okay. Kapoy na gayo. I was really sick and tired of that Mm. kind of life. So, kung yun ang isa nga nagpatuklod sa kuha, nabati yun akong init. Mm. So diha nimo na nakita nga murag disbalanse naman kayo. Disbalanse naman kayo ni nabuhi natin. How about you, Doy? Ako was lalong kay nga depression Mm. kay katong gi-verbalize na gud sa akong papa nga na dili na ta kakaya ana siya. Mamatay ko, mamatay ko. Musunod ko siya mong mama kung mag-uban pa ta. Ana siya. Hipos yung papa nila ka. Do ako atong nga time was na naman ko live in, na naman ko gamay ko isis adik karon. And then kato nga incident around 3 days ko katong yun ako nga nagpalit ng bukas. Mga 3 nights siguro nga makamata ko kadlaw gilaka ko. Di ako kasabot gilaka ko tapos ang akong live in ako siya atong nga time. Akong okay ra lagi ang tanan gilaka ko kay sige sorry pa ma sorry sige ko mana. Sabi kay nga depression wala na akong kasabot sa gibati. Murag feeling nako kuan ba kanang because kuan ba kanang divine intervention bitaw. Na ako ang pangantawa na about it karon kay kuan may kay ko kanang salbahis ba kanang kung kakadutlag mga anak kanang emosyon mga kuan. Katong nga time grabe gid ba gilaka ko. Makamata ko ila ko di ko gagawa sa kwarto. Grabe nga shame kay naamong go incident. Nagtinubaga misong papa dako ang tingog tapos may mga silingan. Kanang incident balik ko gawa sa kwarto kay pila no kadlaw ay tulog tapos nakainom ko so medyo aggressive ko. So tinubaga misong papa nga time na nakaw akong papa gabing dako anak bitaw nan moto nga ako unsa na kanang after ato kay nilaka na din ko kay syempre somehow tungod kay active kay ko katong time nga namatay akong mama wala pa na ako na-address ang kana bitaw kanang akong issues about nawala akong mama na namatay akong mama tungod sa kuha wala pa tapos nilakaw akong papa tapos muli siya nag-pile up atong nga night nga unsa naman ni so well, after a year na ba ito wala na a year or 2 ana So kuan ka dai taod sa di. kuan so grabe akong hilaka ni mo rin to nag kung kinahanglan ko moadto dito sa atong family friend namo isa po sa do ginalook up na ko siya karong recovery pero sa una isa siya kung mangingilook up sa binugoy ba kanahan kay kuan ni siya nga tawo kay grabe kay binugoy sa mong lugar nag-recover bitaw recover nakita nimo natarong ang kinabuhi siya to ko dito sa ila nagpalit ko bugas mo rin to Katulang tungod lang sa bugas ang start na. So one thing led to another nakaantong meeting ana first gidudahan pa na ako and then grasya ra pud tanan niya na Okay. even if wala di spoon fed kay ang 12 steps manggod kay at my own pace unlike sa rehab na kinahanglan gyud ko mo follow structure at my own pace and then wala gina bisag wala gi spoon feed sa kuha ang recovery kuan kanang day to day hinahinay gyud ako siya gunitan ba
do buyan, gunitan, Ah. buyan. Okay. So, isa lang ako dumdungan no nga maski balig ka ng contrasting kayo nga tong kuan karon kay si Jason and then ikaw talks about different kinds of recovery kasi he went to treatment and then you went to rehab pero kung tanaw na to karon it all boils down sa inyong relationships with your family kung about ang lowest point sa inyong life kay tungod sa inyong network ninyo mismo sa inyong pamilya nga nahinay nga guba tungod sa paggamit sa droga abot na pud sa punto sa addiction no nga murag ikaw na lang ang gatuyok sa kalibutan bitaw niya paghuman guba na kayo tanan ng ana ang kahitabo no. So sometimes siguro nga people will take time to understand that point sa ilang life nga makita nila nga hinahinay nga gagaguba ang ilang pamilya. Pero moabot gyud sa time nga sa sige gamit diha ra gyud ba mura bitaw kanang mao ra gyud siya ba antungan ba so makita nimong mga katibulaag nga pamilya kaning tungod lang sa isa ka person nga gagamit og droga tibok pamilya apektahan ana lagi sila nga dili lang lagi daw kuno sakit sa usa ka tawo ang addiction nga naapil pud ang tibok pamilya kay kanang unsa ang gina-experience sa isa ka tawo nagakaapektahan tanan bisan wala man na nagamit nung ang no okay so I know dili siguro sayon ang inyong pag-decide giabot sa siguro si Jason kay giabot siya sa treatment facility pinugos ra daw kuno si Aki giabot pud sa punto sa iyang ginabuhi nga lowest point niya nga wala na halos tanan sa iya ana bito. In your recovery, naka-experience ba mo og stigma ng grabe nga discrimination regarding sa inyo ha? Experience ba mo og discrimination sa inyong kaugalingon mismo ikaw stigmatize imong kaugalingon nga di man nako kaya kaagi ba mo ana? In recovery na? In recovery. Well, In recovery. Mga experiences niyo. siguro, tungkol siguro kay kanang baga siguro kung na ako tungkol siguro So kay basically you just don't even care nga ako. wala ko niabot ko sa point gihatag sa siguro na sa kuha ba sa recovery na niabot ko sa point na ko labot mo si muna na sa kuha. I am very comfortable with my skin today. Kay kabalo ko nga I overcame something very difficult to overcome. Kanang which is kanang active addiction. And then grabe taw appeal na sa akong freedom ba. I don't care anymore. Unsa inyo istorya sa kuha kay gabre prabi ako sa una magdagan-dagan sa mong barangay kay hubog kay ko mawalay tulog. Tapos gadala kog tinidor nga decorative sa balay so wala pa So this is during the time addiction. During the time addiction so wala pa si Aquaman ako. Ana ba? Aquaman ako sa Ay, pre to, amigo nga Batman. Batman! Aquaman po din niya. Aquaman ko. And then, unsa pa may akong ikaulaw. Mura bitaw, mas ulaw to kung gibuhat kaysa kahit karon nga na ako sa recovery. Komportable ko karon kabalo ko nga I'm doing good. And then, wala ko ikaulaw, wala ko pakialam. And then, abot sa siguro sa point nga, kanang dilisad ko kasagol pag feeling na ako nga dili ko welcome. Kaya na lang. To the point nga na. So you were saying it's not during the recovery experience nga stigmatized dito sa time na naa ka sa imong paggamit dito ka experience pod ug kanang grabe nga stigmatize sa imo sa tan-aw. Kanang active using. Actively using nimo. Sunod kag balay si mo ang relatives kay compound man mi kay sunod-sunuron na ka. Pasudlon pa maya ko ka. Pero hadlok no. Sunuron na ka kay basig unsay kuha ko na ni. Ana bitaw. And then bisag 100 kay di na makapabaylo si mo imong sapian kay nga anti 100 sa imo ha. Kay gaduda na sila ha. Sa tinuod imong istorya nga kinahanglanon kay kag kwarta kay sa lahi nga butang dili nakagapabaylon bisag 100 kay basig isabu nimo. So
ingana na nga kuan, ingana na nga kinabuhi bitaw. So pag pag-recover na ko, I was just very grateful no nga naka-recover ko nga abot ako namo koy amigo na dili gid siya moapil silang high school alumni coming. Siya gimbitar siya, siya gimbitar siya. Ako so nali ko kay imbitaron na. Taud-taud na ko in recovery yan, di na ko kay imbitaron. Ana to the point nga kalit lang din ko nga giad sa GC kay imbitaron ako. Bonus. Bonus. So kabalo sa ko nga sa unang panahon na nganong di sad ko kay imbitaron na kay magmaoy mo ko malabiag inom. Or maglagot man akong uban classmate kay magdala mo kog shabu nya. Pasabon man ako ang gusto mo shabu. So hason ka na sa akin. Ako na diri madamay ta. So nga na akong kunin karon pag few years back, gina-invite na ko, bonus. Bonus na ni, gina-invite na ko balik. Bonus na ni, gina-invite na ko events sa family. Bonus na ni. Sa una, tingala ko, ulit tao mong balay, nangaligo ni silang dagat, wala kasaba sa kuha. Ingana, bay, kay hasul kay ko. Gablay, mismo ang pamilya, gablay nun. Gablay nun ako kay, abot dito mukhaon ko, tapos magsugod na din kong inom, makatok man og makainom. Makatok man. Dili na pasagdi na. Ayaw na nagpagsaba ng mga ligo tag dagat na ang level. Blind yun permanente. Matitinood na no kay hinahinay since guba to ang anang trust, naguba tong relationship nga structure diya sa family no hinahinay po dayon nga di nakaistoryahan, kay deny ka, simple yun nana di ka kaubanon kay tungod kay maghimo og sin mga nana no. How about you son? Even during active addiction and then in recovery, do you experience being stigmatized? Sa una, labi na sa una using pa ko. Which I consider very normal. Siyempre, hadlok sila katukod nga panahon, 2016. O butong pag-Blink-O ni Duterte, so init kayo ang init yan luga. Baklay ko sa unang dala, makita na ako mga amigo ba. High school friends, college friends. Mura ko si Moses. Grade wa. Madaplin. Mulikay. Dili gusto magiguban sa kuha. Kasabot sa kwarto, no? And then, during recovery, yes, nangyapon ng stigma. Bisag sa family members, nangyapon. And I also understand that, siyempre, ang trust is earned. It is not given. So, I have to earn the trust. It will take time. Nagi panahon yun. In fact, I consider it one of the most challenging things in recovery. Stigma, how to earn the trust over time, how to be patient, how to be understanding of other people's judgment about me. So, isa nila sa mga challenges. Unfortunately for me, na-process ko sulod sa treatment. I was prepared for it. Okay. So you are saying so to you both are you comfortable of storya ang ganda ni diri ng kanang are you comfortable in day-to-day basis nga pangutan-on mo unsa yung ginabuhat karon unsa di ang trabaho na usual man gyud kay nga pangutana nga day-to-day nga experience inyo nga pangutanon. Let's say for example ako pangutanon ko nga unsa di man trabaho karon. Okay, so it's kind of hard to explain to people that I'm helping other people to recover. Nabitaw nga kanong kinahanglan man ko nga maglisod o explain ani this is what I do. That's kuan bitaw nga nahulog pud siya og perceived stigma bitaw sa nga kuan nga kay gatabang ko og laing tao nga mag-recover pud murag naapog ko yung experience. I don't know if this happens to you nga murag matingala sila ba nga di ba nurse man ka nga di ba kuan man ka ani man ka nga kuan so dako kay ilang questions og lingon nga kuan kay when you say I work with kuan nani I work with people who are kuan recovery may ana bitaw question mark kasi sila trabaho din ni ako nagsulod sana kay ang sunod nga pangutana din kay ngano giabot man ka nga trabaho.
Chismis kayo. Ano mo mga natawa? Ano kay one good thing about sa akong experience lugar sa stigma kanang sa kuan sa recovery kay tungod kay 12 steps ko Mm. one day at a time lagi. Mm. So akong kalibutan dito ra gyud at Mm. first no. Every day ga-attend kong meetings which is ang meeting sa fellowship is every day. So kana bitang dito ko nabalot akong kalibutan ba. So dili ko ma-judge o dili ko ma-question kung unsa man gani akong kabuhaton sa kinabuhi kay pareha ra may tanan. Ano Yes, pareha oo. na nalimbasog ana bitaw and then kana pud lagi katong gingon nga bonus nga bonus og ma-invite, bonus og ni pasaylo. Mm. Until today, na mga tao nga wala pa gyud ko gipasaylo. And then wala na, I still pray nga nga okay ba? Okay ang kuan kanang unsa tawag ining niya? Ma-okay sila kanang pasaylo ko nila kana bitaw. Di naman kinahanglan siguro nga unsa pa kanang ako nga ana bitaw kay syempre kanang unsa tawag nila kabalo bi ako sa akong mga gipangbuhat, kabalo ko sa akong mga binuhatan ana bitaw. So in the regarding po datong follow up nimo na ko na trabaho. Na kanang anong na ako nakatrabaho. Ako naman tubagon bay nga para di masayang akong pag-adik-adik ba. Para di masayang akong pag-adik-adik. Kana ra ako itubag. Kay at least mapuslan akong kaagi sa uban. Kana ra. Ano na ako. Kung mag-ask sila regarding sa anong ga-volunteer ko, anong ito. Anong gabuhat ko service work, recovery work, lang. Lisod mo kung celebrity ta diri sa Cagayan ba? Ding dong Dante. Kita in permanente ba? Ikaw Pits, unsa may experiences nimo ana nga kuan? Especially sa work, sa kuan karon na I understand nga naa ka sa corporate life before, na karon na you became a program director sa Pathway to Recovery Foundation, no? Ana yun, kanang pag na yung mangutana sa ako, where are you connected right now? Ana lugar na question. Pag ako sa kuan, Pathway to Recovery. Sa mana, kuan may rehab treatment center for kuan addiction for people who have problems with drugs and alcohol. Sunod din nga pangutana, kasagaran ko sa panahon, ang sunod din nga pangutana kay kung kabutong ka ng trabaho. Finance officer ko. Dinagko na mo ba? So, wag ikaw i-choice. I have to really answer. So, akong tubag, narihiyab mo dyan sa una. Gusto ko kumutabang sa mga tao nga iagi sa akong tagi. So, kuan, no choice. But, kanang pag-abot lugar sa kuan, sa social media, medyo kuan ko, medyo dili kay ko ga declare o ga-disclose ana wala ginatungod sa stigma. I have to also protect my children and my wife. Nakabalo kasi na yung mga classmates sa akong bata nakabot sa eskwelahan so para sa ako it's also a responsibility. Disclosure is also my responsibility. Hindi ko pwede basta-basta lang mag-disclose. Yes. Okay, nana no kay like I said no nga even before pag yun sa una when I started naman kadiha ay napawatana ba unsa day kuhanin mo unya when you are in recovery for a very long time kanang murag kalimot bitaw sila nga unsa pud ang imong giya sa una nga ana bitaw nga ana kay people are seeing you nga Nakurbata ka na. Kuan so they're like wondering so kuan kayo dako kay nga question mark ba especially diri sa dili naman siguro gyud sa Pilipinas but in general sa practice when you are working in the addiction intervention and recovery field nako kay question unless siguro kung naa ako sa Department of Health karon nagtrabaho sa rehabilitation center pero when I say I work with I'm working with naa ako sa community based karon ako'y kapadagan sa program ma-question mark anong naman kadiya karon ana ba nga kuan so people are sometimes kanang kuan sa magdaga po ni Jason so ako dili man ko kuan kanang comfortable man ko when I say kanang I'm in recovery no pero
I also am careful with people nga kanang when I talk about my being in my recovery, mga anak bitaw. So if people are asking me, okay ra kay ko, wala koy problema ana no, pero at the end of the day bitaw nga it's your discussion nga anak bitaw. Ako lang anak bitaw nga ma-remind lang ta ba nga the more nga istoryahan na to openly about addiction, it's getting smaller. Muna kung tuo ako ana ba nga when we openly, that's why I really started this podcast because ang addiction sa Pilipinas is a taboo. They don't even know what a recovering person looks like. Okay? Siguro ang naa sa description automatic addiction is automatic katong ga struggle, galisod, pero they don't know the phases of kaning in recovery that we are thriving. Diba nga we are living a life karon nga kanang way opposite than what was before. So inana ba nga kuan ba? And then dili ra man pud tanan recovering people nga naa sa recovery field nga gatrabaho. Naa may mobalik sa ilahang mga businesses. I know a lot of people nga on recovery are very successful sa ilahang businesses no. So og sa jobs inana no nga we are focusing too much sa katong stigma and kana bitong murag myth sa addiction nga inani gyud siya ka scary inani siya kuan, and then people are na murag mahadlok sa kuan, mahadlok siya nga unsa day ana dito. So I remember 2015 no nga naay isa ka speaker nakapil ko International Recovery Symposium sa Sri Lanka na siya nga addiction daw thrives in secrecy. Dako kay tunga kuan sa kuha ba nga addiction thrives in secrecy kay the more you don't talk about it magkadako di ba? Remember sa inyo sa mga families nga when you don't talk about it mura siya ganang magkadako hantud mo blow up siya yana ito niya. The more we don't talk about it, the more it's getting bigger, the more it's getting problematic. Pero nadunggan ako sa yahatong since we are here na, especially for people who are in recovery, we have to be visible. Okay? So, pakita na to unsang recovery. We have to be visible. It has to be vocal. Meaning, we have to be vocal about this because dagang kayo misconception. Dagang kayo. That's why, hadlok kay sa tao nga masulod og rehabilitation center because wa sila kabalo unsay naa sa rehabilitation center na unsay buhaton sa usa ka recovering person. Diba? Ang ato aram gud tanan is stigmatized na naka-box in siya diha. And then everything that we do right now has to be valuable. Meaning it's the total opposite of what we do before. So the things that we are doing right now, especially siguro nga kudos sa inyo duha no that you're working in the field. Even if you say you're volunteering, you are working in the field no nga. At the end of the day, these are the things nga this is a thankless job. Kung magtuo mo nga nadato yan nagtrabaho sa rehabilitation center, it's not. So it's a thankless job. Mugwapo lang. Mugwapo lang. Okay, it's a thankless job. So it has to be valuable no nga tanan ang pambuhaton karon has to be valuable. So dili man perfect ang life karon pero in a sense dako kayo og his ba nana no. Okay. So how did you kuan lang? Ako lang kanang in your day-to-day life po karon inang how did you manage? Yun so man yung pag-manage sa inyong recovery nga I know especially from the start siguro it's challenging. Yung ana bitaw how did you manage? How did you cope mana? Karon no, I just realized na kanang I have always been an open book, even in social media. Artista ya. I tend to laugh about drugs, mga meme, and then jokes, mga reference na ako sa akong mga jokes is about using. Probably I get some people offended. Daga na kayo ng unfriend gani sa kuha daw. Okay, ano pa na ako na-realize na
siya na kanang probably I'm doing that kay para less questions asked. Mhm. Yeah. Ano inaana mo na siya? Ano inaani mo na siya? Recovering drug addict mo muna. Ana siguro ba? Probably. I don't know. Ana lang po akong na-realize karon ba na kuan. And then today how I deal with things in general is kuan lang. Kanang not doing what I kanang feel like doing without na through impulse lang. There are things na I have to think about, as a father na this time as a partner, unlike before na I'm doing things out of impulse lang. Tungkol kay gusto na ako nito, tungkol kay ganahan ako na bitaw. But today kanang I have to make some sacrifices na I have to not really say nga calculate things kay wala may hold sa mga bagay-bagay, pero somehow sa ako walang best na ako nga panguna-una, maayo ba ni? Maayo ba ni para sa akong anak? Maayo ba ni para sa akong pamilya? Ano bitaw? Parang mag-benefit ba ni sa akong recovery, akong mga pangbuhaton? Kung musabay ko aning tawhana, healthy ba ni siya para sa akong recovery? Nga na lang, those choices lang. Parang always focused on if mag-benefit ba ang ako ang recovery ani, or is this good for me as a whole. Dili siya yung kanang kuan. I tend to stay away from things na makadaot sa kuha, gawas na lang yun sa food nga maka-arthritis sa kuha kana na-address, pero kung sa mga butang lang, mga decisions in life lang, nakabalo ko makadaot sa kuha, and I have made so many stupid decisions in my life. And then I'm just trying to kanang learn from those decisions in the past bitaw na mo man gyapon ni nga senaryo parehara man ni siya nga salida lahi lang title so kinahanglan di kayan ko ni dili ni pwede kay mura ni siya kabalo ko ending ani namatay ang kuan ani bida ni bitaw so ingana lang gyud nga mga kuan. And then good thing na ako sa recovery kay akong mga decisions, mga series of bad decisions all throughout the years and years of bad decisions, I learned from it. Alam mo daw, unlike sa una na impulse ra, ginhawa ra yung kuan, alam mamatay ang bida ni lami man sad kini buhaton mo ni ana ra gyud babanga gigis tanan bay mga gigis tanan. So karon garag you are able to think twice, thrice sa mga situations. So na usahay kay kuan lagi kanang messed up emotionally as I am sa usahay di na mo ginawa karon usahay there are days that I hate myself. They're just kuan gyud kanang gyud nga mga days na sometimes I hate myself, and then sometimes I regret what I did. If only this, if only that. And then sometimes kanang kuan bitaw kanang I am in the brink sometimes of doing something stupid. Sometimes dili na lang yun ko magkuhan nga for myself kasi I hate myself lagi mga unsaon na lang si Adi, unsaon na lang akong anak ani. Unsaon na lang kung ako na sidning buhaton. Ana na lang gid bay. Ana na ba? Ana bitaw kanang ang 12 steps. I was taught in 12 steps na I have to be selfish with the program. This time kana ko nga kanang unsa tawag ining niya dili na gid kaayo focus sa self akong recovery ba focus na bitaw sa people around me nga unsaon na lang si papa makabalo to nga na priso na sad ko ana bitaw. And then tigulang na kayo nana diha bay nana diha. And then I have to one sa dayon pick up myself again. It's a day-to-day struggle. Dili siya ingon nga once na pick up na ko siya karon na day, 1 week na ko siya dadalahon. Pwede na ko siya mabuyan pagkahapon, pwede na ko siya mabuyan pagka ugma, and then I have to pick up myself again. Ana ang kinabuhi as a recovering person. Good thing I have you people. I have you, my friends, also in recovery na
term, ingani akong Oo. gibati page, ingani akong gibati page. Mm. So ana bitaw I have friends na makasabot sa kuwang hindi ko ma-judge. Yes. Okay. How about you, Son? Sa pagkakaroon, what are the effective coping mechanisms that you have? Coping mechanisms. Mm. Okay. Kauna ko baka pagpangutanan nimo. Kanang kadumdum ko sa una when I was new in recovery, wag ko gawa sa to sa pathway. Akong cellphone, ang akong mga nindot nga cellphone sa una, katong mga smartphone nga prinda, nga sopan. Kapag sa ako digital akong kuan, akong phone keypad. Kadumdum ko ang naa dito sa phone ko. Kaya ang ako orang asawa, ako parents, ug mga kauban din ako sa pathway to recovery. And then pero nindot kito ba they were all healthy and quality relationships. Mm. And then dito na ko i-build ang akong network. I based it on that few people, and then I was making sure that I was adding names to that phone book, and those names are healthy and quality relationships. Mm. People who are good influence, like para sa mga duwa. Tiguang na may gusto. Magkagamay ng mga amigo. I built that network hinahinay, slowly, pero malagi quality and healthy relationship. So ako katuloy ko nga kuan ang isa gyud nga ang vital kuan gyud, vital role gyud sa relationship sa akong recovery. Ang role sa relationship sa akong recovery kay vital gyud kay ang yun nagpalahukay sa kuha. Okay, when I talk about coping mechanisms like, for example, masuko ko, ang isa siguro is to exercise. Or ma-stress ko, one of the ways is to kanang relax or breathe. Daga magkitulo sa ako ang treatment center, pero lagi panahon ba nga these coping mechanisms Wala. won't work, and the last resort is to go to my friends, to my quality and healthy relationships. Samuhay mo na. Wanang nanay mga support group. Pero kaya ang lahi sa una, when I was still using, ang akong atuan, yung mga amigo man nga, toxic. Storya ng problema sa mga, syatan na nato na, gamitan na nato na, parang wala na yung ibati. So this time around, it's different. For friends who look up to my good, kanang genuine friendship yun. Mugin ang nakita na ako nga isa sa pinaka-importante sa akong recovery. Okay. So, kung listening to you both, no, importante yun kayo ang support system po sa recovery kay when everything else fails, naatay backup system nga we can go to. So, naatay sounding board, naatay people that we can lean on instead of going to the toxic situation. And how do you kanang sa inyo lang in your day-to-day nga activities ninyo karon? What are your mga stress relievers ninyo and things nga you can share sa tuwa karong mga tagpaminaw no nga what are your activities nga gabuhaton ninyo to relieve stress, to enjoy the recovery ana sa pagkakaroon? Dungan tagi yun? 1, 2, 3, Jiu-Jitsu! Asa sa jiu-jitsu? Jiu-Jitsu. Okay. One time, nag-workout ko with my coach. Ilan to pa days ago. Last Tuesday, workout. Patay-patay yung workout. And then, nagpahipin ako sa kilid. And then, inuktok na ko. Ako din siya gignan niya. Makabutan yung workout, master. Mahurot ni mong kamal dito, ani. Workout. Ingana kita. And then, I don't know if say kakaitabos ang utok ana, lawas ana, exercise ko na. Yan ako na i-elaborate pa basta kay naman yung kuno na kakitabo nga feel good. And then isa siya sa kuan na makalahot tayo sa ako yung mga goals.
Ako yung mga goals, no. Kaya na ako kay mapadulong yung jiu-jitsu ang topic ani. So kay na kay mga gina-aim na goals ba. So na kay mga goals so munang kuan ka ng murag something to look forward in life na life-giving kay siya nga mga activities ba. Going to church, spending time with kabalo ko na akong anak sa stage na pwede okay na siya nga dili may magkita bisag nasa siyang kwarto tos na ako sa balay niya. Di siya makita, di may makita duha ka adlaw pero manawag yun ko. Pakitaas ako si mong naong ko ng adlaw ri. Pagkakusas ako si Imo B, he is already 21 pero pakitaas ako. 21 na rin siya di doon. 21. Gawa sa dyan ako, pakitaas ako si mong naong B. Pagkakusas ako B. Para sa ko, those are one day, kanang life-giving na things na gatag kinabuhi sa kuha, kuha sa ko nga makapadayon, bitaw, and then kanang exercise, di lang lugar jiu-jitsu pero other exercises nga maka-healthy sa kuha. Ever since nga nag-ila taki kay you are always in the kuano kanang essence nga mga naagid sa kanang fitness aspect ba kay nag-ilat ang duha. Jogging lang during running ya pagkahuman we found out nga we are both in recovery sa tungod lang sa dagan ana but ever since nagila mi ni Aki is diha gyud sa kanang kuan diha gyud sa wala ta nagila sa circle wala mi nagila sa recovery circle dila mi nga kuan nagkaibalalay lang dai mi nga pareha mi in recovery pero dila mi kakita sa meeting kaya pag meeting sa wala ko so inana layo po to sa unang likuan. Murag layuan kay ana sa likuan sa una kay didto man ko sa patag diha ra katedral. So inana nga mga so diha mi nagkita ever since ana so this has been your stress reliever kay garan ka, ga Muay Thai and then ga jiu-jitsu ka karon so another things ga wait kay. How about you son? Kuan. Sige na magkaka-absent good. Kuan ang isa sa ako natunan sa treatment kay kung dili balanse akong kinabuhi, I will get stressed. And then of course, delikado ma-stress ang usa ka tawo nga in recovery kay he can go back to using. Kung yan ang ginarimind sa ako na. So, I have to balance out my life spiritually, mentally, and physically. So, spiritually, relationship-wise, I have to take care of all my relationships. But of course, there are priorities. Like, top one priority is, for example, my wife. Second, my children. And then, of course, talking about emotionally, I mean mentally, I have to take care of my emotions. I have to go to the meetings. I have to learn things that will strengthen my recovery. And then physically, mo lagi ni. I'm very fortunate nga ako mga kauban ni mga matsu. Mawani silang nag-influence gid sa ako no nga to get into boxing and then jiu-jitsu, weights, deadlift till I'm dead. I'm really surrounded. I'm very fortunate to surrounded with people who have good influence towards me. So inani no kanang when you think about recovery, it's not only about kaning bitong thinking about recovery on how to recover but also living because based on my experience dila kay ako abi na ko sa una nga naara ko dira gapalibot ko permanente diha sa meeting or diha akuan pero when I eventually open up to things no that can make me better so diha po nag-open ako mga ideas, diha po nag-open akong networks, diha po nag-open akong eyes towards ako. Of course, we always remind sa mga newcomers nga be careful sa toxic places, mga yunana, no, kay it's not about controlling the people nung dili gid mo ana nga lugar, pero it's about your safety. Nga nabitaw. So una kay hadlok kay kung ma-explore ng dula og soccer og balik. Kas kabalo ko pag human ng dula sa soccer kay naamig na mga kauban ako sa ginom so that's why buang ko running kasi it's on kana ako ra isa ba pero mangita kita human connection ba kana bitang human connection nga kuan so thankful ako ang atong time kay si Piting pod gadula og soccer atong time og si Iding
So I was able to be introduced sa kanang kuano sa soccer team din sa Cagayan de Oro nga welcoming sad kayo. So nakadaghan ko na gain nga mga friends pud ato nga mura po ang kinabuhi nako sa una sports center pod niya. Importante kaayo sa isa ka person in recovery is ang physical aspect pod. It's not really about losing weight but it's about kana bitong this kanang feeling after exercise. Kana bitaw kuan I bitaw. did something for Oh. myself today. Oo, nga, Something healthy, something productive for Oo. myself today. Kana yun yung feeling. Sense of fulfillment after Oo. sa workout. Mm. Isa gina siya. Mm. Muna ko basabot sa kanang life giving ba. The more na ako ma-value ang akong self, akong well-being. Life giving things. Even simplest things like cooking. Cook ka Oo. for kay gusto ka Lami, imong oo, anak, oo. imong partner. Oo. Kana lang ang mga things. Yeah. Atag yung check kinabuhi. Kuan ba, Tapos kanang- sa recovery. Nindot kayo ba kay diha pod through exercise, diha pod nga to be honest diha pod ako again akong self confidence. Kanang sa una kay kanang dako gid kayo ko niya pagkahuman bitaw nga kanang tungod lang to sa akong kanang gana nga mag-run, magkuan, sports so sa una mura buang kay kog dagan sa una, grabe kay ko kaadi kog dagan sa una, guba akong tuhod ani. Dagan yung nagkukuha no. Dagan tagwana ako ray isa niya kinahanglan gyud ko modagan og 16 kilometers kada adlaw gyud na nako nga buhaton nga nga inana gyud ko kausik kinahanglan gyud nga inani gyud akong buhaton kada adlaw na in my early phase of recovery but di ako na ako na-realize nga these are the things that I don't do before. So when I was still using di man ko exercise wala man na sa akong nauna ng wala man gina sa ko pero karon I daskig not for reasons nga for losing weight pero akong naon mo nga I did this. Nabitang dili ko pwede kay magstorya lagi ming aki nga na time nga kanang wala na exercise sa puton gay lain kay nga kanang Nabadulo. oh nalabad ulo ragwan go bation og sakit na yan bitaw nga wan niya diha na din makalagot bitaw kay sa nga tanan nga point bitaw so it's a way of relieving stress ba ana so what are other things nga gaka-enjoy ninyo this time sa recovery Kuan. nga self-discovery ninyo mga growth ninyo Small things. Like, ngay one time nga, sa 7-Eleven daw just tumasako. Nagtambay ko dyan. Palikog ka ng kape niya. Tambay ko alas 5 sa hapon. Tanaw ko sa kanang west na side. Kita na ko sunset. Kada maniging sunset din mo. I've been living here in this place for 15 years already. It was the first time nga, pala ako nakita ng Nindot. Nindot, hindi magtambay-tambay din kapita sa 7-Eleven ng aning orasa. So, may ba, may ngabutang I just started to appreciate. So, kanang kuhan. Another one is kanang nabalik ko sa mga interest na ko sa una, like watching movies, hiling ko ng movies, reading books, walking. Hindi makahilig running good, pero walking, ganahan ko walking. relaxing para sa imo Relaxing para sa ako. So, enjoying even the smallest things. Appreciating, being grateful for small things. Huwag yun ang isa sa akong nakuha in recovery. Ako ba speaking of discovery, kanang kanang yung dili man lugar perfect no pero living with less fear given na kanang bitang kanang all throughout nga sa akong recovery na everything always turns out well as long as magpadayon ng buhat sa unsay tan-aw na kung insakto maayo. Kaya bitaw ka nang di magid mawala sa life ang mga problema, mga kuan, but I don't kuan na kayo stress things out. Like kanang kuan kay kanang it just falls into
Place. kanang place ba. Mm. Kana lang gid akong kuan gid ganahan today. Though same ka pun kung kuan lugar physical aspect lugar siya sa kuan kanang night times na magdungan og kaon. Mm. Halos dili naman magdungan gid labi na sa lunch kay eskwela si Adi, trabaho akong partner, and then pagkagabi night times yung magdungan kay si Adi wala pa nagkaon. Mm. Si Grace wala pa nagkaon, tapos ako wala pa nagkaon. Mm. Little things kana nga mga butang, Mga moments. mga moments. Oh. Anang simple lang na suri sa mall, Mm. tanaw-tanaw, window shopping, and then Mm. medyo apiki man, so sa mall ni Suroy pero sa gawas sa mall ni Kaon dito sa kanang street food ba? Street food na may manok dia nga tindog. Mm. Kana lang mga butang appreciate na ako. I'm a one by kanang sana worry body kanang kuan kay ko nga klases tao kanang sa una kanang Balaka bisag kaning ko I don't know where it's coming from. Siguro tungod sa unsay perception sa uban. I mean siguro akong gilantaw mo siya tungod sa akong pagka-controlling ba na gusto ko na nga ni unta ang mahitabo nga na unta kanang dili ko makabutang into di na ako mabutang ang usa ka bagay bitaw na mahitabo lang siya nga unsay mahitabo ako lang dawaton. And this time siguro nag-mature sa edad na matang. Sama sa giyon ganina nga mura ni nga pelikula kay kabalo ko si ending ani. Lahi lang siya nga senaryo pero mura ni nga pelikula kabalo ko si ending ani. Siguro kanang wisdom ba nga tungod sa mga fuck ups nga nahitabo in life na. Mura ni kay kabalo na ko ani kay. Like yeah, there's a point na 2020, 2021 grabe kay ko ka stressed. Murag kabalo ka na sigig awas walay gasulod. And then I was praying tabahin ko Lord kay wala ko abilidad. Wala ko abilidad kanang akong abilidad is dili makasuffice sa akong gikinahanglan which is pa-expilahon akong anak. Anak bitaw in college ana and then Wapo ra biyag ko Lord. Anak bitaw na murag nakuha na bitaw dayon bay na murag yung ipakita sa kuha na ayaw lang, I'm in control, ayaw lang kay worry, and then everything fell into place. Akong anak karon eskwela college. Anak bitaw na ako'y pambayad kuryente, na ako'y pambayad tubig, nagbayad ng internet ganina mo. Try mo ni gusto lang. Kana mo tana kanina ako matulog. Okay. So these simple milestones no nga makita nato sa atong daily lives no when we look at it na ginagmay kay siya nga butang pero it has a lot of meaning sa karon. So makadungog ko sa inyo, I can truly relate when we talk about family as simple as enjoying dinner together. Karon kanang memorable kay na sa kuha nga malakaw, manggawas, naman manlaag with the family. That's one of my things no karon sa ever since ang recovery. You know me siguro kailan gina sa api sa kuha nga murag naarap ko diri ba. Ningon na ba ako sa inyo nga nahimo na mo irmitan niyo ani kay naa ako diri which is dili sad healthy kay at the same time di na ako ma-process ang kagalingon as a person in recovery ana nga light ba nga kuan. So talking about milestones no nga kuan. So in your profession today, you are an international certified addiction professional, di ba? And you're an RC. How did you manage to get that, man? Of course, through you. Dili, your efforts. Your efforts. So, Sama, okay ka. Tawan. Siyempre, because I am in the field, and then akong mga mentors encourage ko na taught me that we should give quality service to persons who have problems with drugs and alcohol. So
nagtuklod lugar sa ako Mm. Mm. to train and to learn. And of course, ang isa po ka reason kay I want to improve myself. Mm. So, kinakita po nimo through trainings, ga-improve po ang imong kaugalingon. Improve because aside from learning how to help other people, I was also learning how to deal with my addiction in the process. Masa na ako natandaan. So, it was really a win-win situation for me to really continue training. So, manang kuhan. I continued training and I enjoyed it. And I was training also with our master global trainer here, Ibong, and my other friends like Jan Lasquites. So, itong nag-train me. We went to different places and eventually nakuha na mo ang credentials, International Certified Addiction Professional and Recovery Coach. You're one of the few internationally certified addiction professionals and recovery coach diri sa Cagayan de Oro, even in Northern Mindanao. How about you, Doy? Kasi sa una, makadumdum ko sa una nga anti-training kay ka. You know, pero karon when I see you during trainings, you are really doing well. Nga matingala ko nga you are really good at it nga pagkaman sige kag storya nga di mo ko baloani pero ikaw sa ato ang mga trainings dire bisig lang lokal lang niya mga trainings dire you are really doing well and then you're really excelling at that point. Alam mo what are the things nga imong na-discover pud sa pagkakaroon anak Prodigy. Actually, kanang siya tawag niya eh. I just kept my kanang perspective open ba about treatment, about muli gina kanang tungod lagi kay hardcore lagi nga 12 stepper. Okay, yeah, so there yun. But kana lagi I have to keep an open mind. Kini lagi clinical aspect sa treatment. Di mo patunganan ng libro sa makuan yun kakasabtan na sa dako ba may kuan na po na kanang salamat rasad ko nga kakatugkad rasad sa kung una probably tungod sa years and years of experience dili sa training sa gamit ba years and years of experience sa gamit and then actually I started sa pathway kanang fitness lang kay kana naging boxing and Muay Thai trainer ko when Jason became PD. Kay lami pero di mi nga naka-close sa una. Ana bitaw. Close pa ta karon. So, iya kong gitagaan og kuan kanang break lugar sa kanang unsa tawag ini niya sa pathway gitagaan ko niya kuan nga ako makandol sa fitness na ID makandol ko sa fitness and then kaya lagi tungod sa siguro kay dugay sad ko sa coaching sa sports so murag kaka-incorporate na ko ang kining unsa na kining treatment sa kanang akong coaching sa sports which was nakita ni PD na coach kanang kuha lagi ka kanang nakaani pumutuho sa iya siya try lang ay pasakay gani sa isip kay tuwan na tao plangan dito siya stop kay tao niya nang dili mo tunga sa pinakauna dili mo tunga dili mo tunga sa kuha ni kay sakay makayo anyway mo to nakita niya nag-try lang po na ako and then na-explore po na ako na kuande kanang makabalo ra day gyapon ko ana ba so moto unsa tawag gining niya mas ni-widen akong panglan rigid mo kay ko sa una yes kanang rigid kay ko and then mula gina kanang somehow nagkuan po ko, nag-explore po ko for until now na pa man gyapon medyo deep pa man gyapon akong faith. Nag-explore po ko sa kanang aspect sa kanang religious lugar na aspect
And then muli gina kanang munang medyo unsay tawagin niya, medyo sayop ang ako ang kwan ba kanang kumbaga sa kabayo pa nakarinda ko ba. Nanan ako diri sa 12 steps spirituality and then with religion thing, and then salamat lang ko ba kay along the way pakita sa kuha sa istorya lang ko gamay kanang regarding sa ako ang kuha na sa ako ang Ginoo, so God of my own understanding na dili ko ba nga dili ra ko one way makapaayog tao, dili ra through fellowship, dili ra through religion, dili ko pura tao kung ngayon ko nga dapat dili ra gid muing ani ra gid ang way kay ana ko sa una nga mo recover kay that's how I recovered, nagbottom ra gid ko kinahanglan gid magbottom para mas ma-appreciate ang recovery. That's how I look at it. But today wala ko naka-realize ko ba nga along the way na kay lagi kanang sige gyapon gid ko kuan gyapon kanang sige pag man gid gyapon ko kuan sa akong faith ana practice akong faith na realize ko nga sa kadugayan nga murag guningon nga banga akong Ginoo kay one way ra gyud ang walay lain way ra gyud nga makaparecover ana ba. So I believe na sa word diverse diverse sad ang diverse kayo ang Ginoo kanang dagan sad siya ways ala bitaw kanang even gani ang uban nakadungog ko bay family lang nag-stick lang siya with family hangtod karon years and years na nga dili gaynon dili gagamit ana bitaw no family lang nga support focus lang sa family ana bitaw. I don't know unsay backstory basta kay anak ko nadunggan na and then kinahanglan ko na i-acknowledge. Dili pwede na bigyapo na siya malipayon kay wala mo na siya 12 steps. Wala man na siya sa na-rehab o wala this, wala that, ana bitaw. I have to acknowledge that, ana bitaw. So mura pod ako ang para sa ko nag-grow sa ko diha nga aspect ba sa tungod sa kanang ani nga field, ani nga field, and then para sa ko sama sa gingon ganina, kaka-incorporate na ko ang akong faith, ang 12 steps, kining clinical treatment, kining mga pamaagi karon na sa science na unsaon, ana bitaw. And then probably na mga points na dili ko uyon, pero kasabton nako. Kay kabalo ko nga kining dili ko yun kay para sa ko dili wala ni work sa ko probably mo work sa iya ingani nga way. So I have to be open-minded about it. Kana lang, and then grateful ko sa PD for giving me a chance na wala ko ani nga field by kung wala si PD wala sa kanang push ako nga kaya may ato siya Malaysia ni ato pug gate ana wala mo siya nag-contact duda na ko ano ka padugay sa contact hindi mo ato ang amo ana ang Thailand so nakautan na ko nga isod kong bayan kasi na namang kwarta para Malaysia anyway ana ra so kuan kining salamat sa ko sa imo sa pag-push kay nakita sa ninyo akong potentials kana lang kanang na ako ani karon nga field. I may not be very active lately but I'm still there. I'm still open for kuan kanang say mga umaabot na mga kuan trabaho. Yes. Okay, just to kuan lang nung kuan na no. Ka-relate gyud kay ko sa inyong duha kay when it comes to starting point, I also am in the fellowship of 12 steps. Yagi po kong treatment facility. I was so boxed in sa unang time na I remember na I really thought the things that I know before was everything. Enough. Enough and everything yun. Ingana gyud kayo ka kuan ba? Ingana kay ko ka confident nga everything. Which is at that time it worked for me. Dili man sad nga kuan. Dili man nga sayop sa akong kuan nagian was
But that was just the stone that I stepped at that time. Ana ba? Pero when you truly embrace 12 steps, when you kana bitong diha kay nako na dulot kay na sa kuha ng to practice these principles in all our affairs. Being open-minded, be asking for help. It's not just in the fellowship. It doesn't happen in the fellowship, but sa tibok na ako nga kinabuhi is gina-practice na ako. Unang bitong when I started to open up to others, I started believing in others that others has the capacity to help me. Kana bitang nga na ato nga time, it's not really about when I started training, it's not really about being the best at something, someone. Personal journey sa tunako kana bitong loy nga mao day ni siya ba kana bitong daghang kay ko abantog na day ba ngayon ani kay murag atong point pud sa kuan inquisitive ko ba daghang ko mga pangutana pero diha pud hinahinay pud natubag sa akong kugalingon nga nagbitaw nga didto pud nako nga nagpasalamat ko akong core is diri sa 12 steps. It's because it open and broaden my mind sa things nga kuan kasi musturya siya nga dagan musturya nga grabe scientific na kayo si Jibo nga nabitaw pero ang spirit my base is spirituality. My base is really beyond me nga I wanted to know something better nabitaw kay when I treat myself better, when I understand better, I can treat others better. So ana ra gid akong prinsipyo nga if I understand myself better, then I can treat sa kuan mga people better, no, especially in this field. So up until now I'm still learning, so mo gyud na akong ginakuan, I'm still learning. You cannot give what you do not have. Okay. When I started to join the global movement, mga global drug demand reduction ng mga movement, nawala na to akong ego and false pride that I am this big. Karon kay nara ko sa spec, gamay kayo kung spec sa movement sa recovery, and I begin to open myself nga, uy, dagan man day pwede nga pamaagi yung recover. So sa una, madumduman ako sa una nga, it's naagin na sa point nga 2005, 2003 nga, it's between therapeutic community versus 12 steps versus nabi daw nga mga kuan nga mga kuan karon kay my friends from Indonesia are coming from TCs in Malaysia no open mo kay may kuan problema. Dagan na kay gang karon ba? Sa una kay blood stream crips ba? Dagan kay gang. Okay. Siya. So, kuan lang, just to kuan parting words lang sa inyo ha, sa karon sa inyong recovery, inviting someone or kuan mga short message lang sa inyo before we close. Okay, we're almost time. Okay. Okay na. Ako lang is I cannot help but share no a famous story kining sa akong home group. Actually dili siya originally sa akong home group. Somebody just shared this story. No, kanang unsa tawag ni kining nakadumdum lang ko kay you were talking about manggod nga kanang unsa tawag ni what happened to me work for me. No, so probably sa iya lahi sa so na-remind lang ko, so I'm gonna share this story no about two sons ba, duha ka anak nga lalaki nga gigaluhan silang papa. Familiar ba kanit kids? Galuhan sila Tain. galuhan siya. Ikaw ba spoiler kay ka ba? Galuhan silang duha ang isa gitagaan og pag-abri sa isa kay helicopter nga remote control. Lipay kay siya ba? Lipay. Woo! Thank you pa! Thank you! Ang isa kay pag-abri sa isa kay tae nga ni sagbot. Bro siya reaction sa katong nakadawat og tae nga ni sagbot. Siya, yes! Kabayo ni! Dagan siya sa gawas ba kabayo nga gitugway. so kabalo siya nga kabayo ang gihatag siya. Para sa nahitabo sa akong kinabuhi. No? So ito akong kinabuhi sa una katong paggamit na ako, wala na gaganahan sa kuha, na priso ko.
grabe na kayong stigmatized na kay ko kay giga ko pisuhan na news tanan ako mga kaila. Artista Oh, probably I was a laughing stock na sa uban, daghan nalipay. Nay mga few siguro nga nag-uol pero daghan nalipay tungod sa akong mga sala sa kalibutan. Pangit ni gid akong kinabuhi no. But because I'm in recovery, nahimong kabayo. Di na ako makita ang kabayo today. Ang akong tae sa una, kakapuslan sa kakasakyan karon sa people nga nasa facility, makashare ko sila sa ako ang live. And then kakasakyan nila ako ang akong kinabuhi. Ang akong kinabuhi today is I'm not perfect pero somehow I am in harmony with people around me. I mean, those who are truly closest to me ba? Anak bitaw, and then well, naman yun siguro, cannot please everybody, pero somehow, akong tae nga kinabuhi, kung wala ko sa recovery, isti tayo yun ba? Nanain na tabato. Wala akong makita nga nani kabayo. Simulan mo Bitaw. simulan. Today ba? It's a gift, no? I just have to trust my father, no? The God of my understanding. Wala siya ihatag sa kuha ba nga di na ako mapuslan. Kana bitang para sa kuha ang tae, para sa kuha ang prisuhan eh. Para sa kuha ang mga nahitabo sa kuha eh. Kung dili ingani akong disposition sa kinabuhi. Dili ko ingani ka appreciative, which is I was very ungrateful sa una. When I was using. Wala ko'y trabaho no, pero masuko ko kay asukar. Luwa ko yung ambag sa balaya. Power kayo. Kayo bro na yung ambag. Mura ni Sudan. Di ba, grabe ka salbahin today. Appreciate kinahutanan akong kinabuhi. Kaya natulog ko uncomfortable na lugar for how many years. Gakaon ko, dili ko used nga pagkaon for how many years. Ano bitaw? So, yung today, kana lagi, so I thought na tae. Today ba hindi mo siyang kabayo, anak bitaw. So, ingana lagi kanang para sa kuha, kanang walay nagpadayon o recover. Nga nisamot ka pangit ang kinabuhi. Moabot makita gyud nimo ang kabayo nimo. Paabot lang, Eventually, yes, paabot yes. lang. Eventually makita gyud nimo ang kabayo. It may be tae today. Padayon ang gi-recover makita nimo ang kabayo. Para lang. How about you, sir? Ako, ako example story, ako ni. Sorry. Sana eh. Hindi ka malupig ba? May nanay ko, anay ka nang sa garahe nila ba? Papa o anak na silang garahe na karahan ng auto. Ay, rin papa nga. Dala dito sa kono. Dala dito sa Junk shop? junk shop. Dala sa junk shop. Ay, oo. Pila na. Dabi pila man ang presyo sa junk shop. $500 naman pa. Dalaw kuan kanang car show. Kaya sa car show. Matala din siya pa. Dabi pila man diya. $100,000 man ini pa. Dollars kay US po to. Kung napa ko sa US sa una ba. Kaya siya, nag-gets ni mo na. Nag-gets ni mo, siya pasabutan niya. Wala pa. Ay, papa na. Na ay mga lugar, na ay mga environment, na ay mga group of people that will not value you. And there are also other group of people who will value you. So put yourself in the group of people who will value you. Okay. So muna isa sa akong i-apply sa akong recovery no. Dito ko gapaingon sa mga tao na value sa ko. I have no control over stigma. I don't have control over the preconceptions and opinions of other people, but I have control over where I go. So manang I go to my recovery friends. I go to Forge Jiu-Jitsu because people in Forge Jiu-Jitsu, I'm very happy for them. Uy, sa Axis Gym na ha? Axis Gym na. Wala sila. They don't judge. They don't judge people who are in recovery. And then I go to my family. I go to friends who don't judge me, who value me. I go to meetings where when I share my shit, people clap. And it really helped me in my recovery. So, mura na akong pabilin, especially for recovering persons. Choose your environment and choose wisely. Yes. Oo.
Anyway, naana ta sa tong time na karon no, sobra na kita sa 1 hour no. And naglami ang mong storya karon diri, and then hopefully ma-invite pa rin ako kung mga guest diri. Sunod na to nga mga topics no, and sunod naatay mga visitors po nato no, nga they will share their experiences in recovery no. Thank you kay sa kantanan sa pagpaminaw sa inyo ha, and hope mo na naamoy nga kuha karon nga mga ideas, na may mga kuha karon nga mga learnings when it talks about recovery. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Bye. Yeah. Awesome.